Ngayon, dalawang klase ang kamatayan ng tao. Isang kamatayan na mahalaga sa Diyos. Isang kamatayan na walang kaluguran ang Diyos. Basahin natin ang awit 116:15. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Yung palang mga taong banal sa Diyos, mahalaga sa Diyos yung kamatayan nun. Pero meron namang mga taong pag namatay, hindi natutuwa ang Diyos. Basahin natin ang 33:11 ng Ezekiel. Sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama, kundi Wala ang masama. wika akong kasayahan sa kamatayan ng masama. Pero pag matwidang namamatay, nasasayahan pa ang Diyos. Kasi naililigtas niya na yung matwid sa hirap, napagpapahinga niya na. Kaya pagka namatay ang isang tao, pagka matwid, ibig sabihin pinagpapahinga na siya ng Panginoon. Basahin natin yung 14 ng Apokalipsis. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Ang isang paraan kaya kinukuha ng Diyos ang tao na mamatay dahil para magpahinga na sila sa kanilang gawa. Kaya yun, dapat nating ihanda ang ating sarili pagdating doon sa mga panahon na meron ng sakit na ikamamatay at isang matanda na, maaaring yun na nga ang paraan para kuhanin siya ng Diyos. Kahit ano pang tawag mo sa Diyos, kahit ano pang pakiusap mo, pag itinakda ng Diyos yun, hindi mo yun maiiwasan. 8:8 ng Ecclesiastes. Walang tao na may kapangyarihan sa Espiritu upang umigit ng Espiritu, ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan. Wala nang kapangyarihan ang tao sa kaarawan ng kamatayan. Mismo yung taong mamamatay, wala na siyang magagawa. Kasi yung kamatayan, takda ng Diyos yun. 9:27 ng Hebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Takda ng Diyos yun, palatandaan yun na maghuhukom ang Diyos. Hindi tayo makakatakas. Gaya ng hindi natin matatakasan ng kamatayan, hindi rin natin matatakasan ang paghuhukom. Kaya ngayon pa lang dapat na tayong maglingkod sa Diyos, sumunod, bago tayo mamatay. Dahil sa ayaw natin sa gusto, dadating din tayo doon.